Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamuta TV. Ayan, shoutout lahat. Welcome sa YouTube channel ko. And guys, salamat sa support. And then shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Diba? Ayan, mga idol ko yan. Kaya nyan guys, huwag kayo mawalan ng pag-asa. And always positive and diskarte lagi dapat. And prayer is the most powerful. Ayan guys, yung video na to is para sa inyo, para sa mga mandirigma dito sa Macau, and para din sa mga pupunta ng Macau na makikidigma, di ba? Ang daming kalukuhan dito sa Macau na nangyayari na hindi alam ng iba, na isa na pala sila sa nabiktima ng mga loko-loko dito sa Macau na patuloy na na nangi-scam. Yan guys, sana mapanood to ng lahat, i-share nyo guys para maging aware yung iba. And meron kasi akong kaibigan na nagtanong sa akin about this agency. Matagal na to sa akin tinatanong, di ko lang to ni-vlog. And sana maging aware yung lahat. Especially yung mga nandito sa Macau na gustong-gusto na magkatrabaho, yung paubos na yung visa, yan yung mga mostly na nabibiktima. Yung mga ilang days na lang. Yung talagang ayaw nila mag-exit. And gusto nila na makahanap na. Ayan guys, kahit sabihin natin na paubos ang visa natin, and kailangan dapat maging tayo, mapanuri. Diba? Yun yung mahirap, yung pa-exit ka na nga, magkakaproblema ka pa, di ba? Dagdag stress yun eh. Yung hindi ka na nga nakahanap, tapos iba kasi nahanap mo eh. Scammer na hanap mo. Imbis trabaho, scammer yung nahanap mo bago ka umalis ng Macau, di ba? Yun yung mahirap eh. Na ganun. Ayan guys, for today's video, ayan, isi-share ko na para hindi na matagalan. Ayan guys, may nag-message kasi sa atin, isa natin subscriber na nagtatanong siya kung familiar ba to sa akin na agency. Ito guys, tinatanong sa akin, familiar ba to sa akin daw itong agency. Sabi ko parang familiar sa akin, hindi ko kasi na-vlog yan eh. Alam ko, napuntahan ko ng agency na yan, hindi ko lang matandaan nung pa ako noon eh, mandirigma pa ako. Alam ko napuntahan ko yung agency na yan, and hindi ko blinag yan kasi hindi yata yan sila hindi sila ga-accept ng CV, magtatanggap ng CV. Kasi mostly guys, yung binablog ko is mga nag-accept lang ng CV. Kasi ayaw ko naman papuntahin yung mga mandirigma doon sa agency tapos wala pala. Anong doon, di ba? Anong purpose, ba't blinag ko pa yung agency tapos hindi pala nagtatanggap ng CV, di ba? Useless lang yung punta nila, paano kung malayo, di ba? Imbis na may mapuntahan silang ibang agency, dahil sa yung agency na yung pinuntahan nila, wala din palang mangyayari, di ba? Yun, marami kasi nagtatanong sa akin about dyan before and nagtatanong siya. Sabi ko familiar sa akin na agency na yan. Sabi niya kasi meron kasing nagano sa akin yung interview daw doon sa agency, may quota, and kailangan daw ng line up 1,000 MOP, di ba? Sabi ko scam yan, di ba? Sabi ko scam yung na yan, kasi sa ganyan mga guys sa interview kasi dito sa Macau, kung magpapa-interview sila, walang walang line up. Hindi ka nasasabihan ng agency na kailangan mo magbayad ng para sa interview. Walang ganun. Kalukuhan yun. Kaya guys, pag ganyan na may interview, line up, especially dyan sa mga post na yan, magtaka na kayo. Walang ganun. Diba? Walang ganun na line up na may babayaran kayo. Kasi pag sa agency, once na may interview kayo, is na yan, bibigyan na lang kayo ng schedule kung saan, anong oras. Hindi yung masasabihin pa sa'yo magbayad ka muna bago ka ma-interview. Walang ganun. Sa mga legit
Kaya guys, pag ganyan, hindi legit yan, scam yan. Ingat kayo dyan. Kaya lagi ko kayo pinapaalalanan kasi hindi para sa akin yun, para sa inyo. Para mag-ingat kayo, maging aware. Kasi kung magbabayad kayo sa mga ganon, kasalanan nyo na yun, di ba? Pag na-scam kayo is, sino may kasalanan? Ikaw pa rin may kasalanan doon, hindi yung nang-scam. Kasi, ikaw mismo yung lumapit sa kanya eh, di ba? Nag-post lang siya. Pero yung sasabihin mo kasalanan nila, hindi, ikaw yung may kasalanan. Nag-post doon sila, tapos ikaw mismo lumapit, ikaw nag-PM, I'm interested, o paano ba? O di ikaw yung may kasalanan kasi sa kanila ka lumapit. Kung hindi ka lumapit sa kanila, edi sana wala ka problema, di ba? Ayun, sabi ko sa kanya is scam yan, pag ganyan. Sabi niya, tinatanong daw niya kung saan yung agency na yan. Sabi daw sa kanya nung kausap niya is, magbayad muna daw siya ng magbayad muna daw siya ng 1,000 para may ibigay yung address. O, di ba? Ibig sabihin is, ano yun? Scam yun pag ganun. Diba? Ibig sabihin is scam yun pag ganun. Kasi, tinanong mo pa lang kung saan agency, tapos magbayad ka muna, di ba? Kalokohan yan. Kaya guys, pag ganun, alam nyo na scam. Diba? Ikaw na nga tinatarantado, di mo pa rin mag-gets, di ba? Sipin mo na lang, tatanong yung saan agency. Sasabihin sa'yo, magbayad ka muna, o, di ba? Kung legit yan, sabihin, ay sir, ito, ganito ha. Ito yung agency na to. Kung gusto nyo, kung legit ha, kung gusto nyo, i-check yung agency, ito yung address, puntahan nyo, para legit, o para hindi kayo magduda. Pwede nyo rin itanong, o, di ba? Ganon, yung legit, pero yung sasabihin sa'yo na, magbayad ka muna, bago ko sabihin address, kalokohan yun. Di ba? Huwag kayo magmadali guys. Kung talaga dadaan kayo sa proseso, hindi kayo dadaan, kayo shortcut kayo eh. Diba? Okay mag-shortcut. Kasi yung shortcut na yan is delikado yan eh. Yan yung mahirap pag shortcut. Kaya guys, step by step kayo dapat. Diba? Para maging success. Ganon yun eh. Ingat kayo dito especially sa mga post. Lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, sa mga post na yan. Dami pa rin dyan na diba? Yung mga malalaking placement guys, ingatan nyo yan dyan. Ang daming pwede i-apply yan na mababa lang placement. Pero dahil sa gusto nyo na, grab nyo na. Diba? Kayo din kawawa. Ganyan. Diba? Hindi nyo alam, scam na pala yun. Diba? Huwag kayo mag-asam ng minsan yung iba, ay malit yung sahod, ayaw ko, di ba? Guys, huwag niyong isipin yung sahod, yung may isipin niyo is makapasok sa trabaho dito. O kung maliit man, sabihin natin 7.5, pasukin niyo na, di ba? Basic pa lang yun, kung pwede naman overtime doon, di ba? Hindi mag-overtime ka para lumaki, ganun. Yun ang gawin niyo, hindi yung gahanap kayo ng yung iba kasi especially DH yan, domestic helper, ayaw nila mag DH dito, diba? Kung gusto nyo talaga na hindi masayang yung mga araw nyo, panahon, kung no choice kayo sa mga babae, mag DH na lang kayo, diba? O pagkatapos ng DH nyo, ilang buwan lang naman yun sabihin natin 1 year, hindi bawi ka na lang sa pag nag-experience ka na ng Macau, experience ka na ng Macau, may ka na sa CV mo ng Macau, mabilis ka na makahanap trabaho dito, pa-priority ka na nila. Tsaka pag nag-DH ka, example, di ka nakahanap, tapos nag-DH ka na lang, is hindi masasayang araw mo, diba? Kaysa naman mag-exit ka sa Thailand, tapos pagbalik mo is, yung gagawin mo is ganun pa rin, maghahanap ka pa rin, tapos yung style mo, yung pa rin, di na bago, useless lang, di ka pa rin makakahanap, diba? Yan yung sinasabi ko na diskarte, and then aralin yung mga pinagagawa nyo araw-araw. O tingnan nyo kung ano mga pwede mong iadagdag doon sa paglalakad-lakad mo lang. O, ganun. Yung kaibigan ko,
Sa restaurant, marami daw nagpapasa doon ng mga mandirigma sa restaurant nila. Dami daw CV siyang na ano doon na kukuha, mga Pilipino. Tapos pag in-interview walang alam. Ay naku, may nakalagay doon na kitchen helper. Tapos pag tinanong wala alam, guys, aralin yung CV nyo, hindi yung naglagay lang kayo doon. Ayun yung sinasabi ko na aralin, manood kayo sa YouTube ano bang ginagawa ng kitchen helper. Yun, dishwasher yan, okay pa yun. Kung di alanganin ka sa kitchen helper, maglagay ka ng dishwasher kasi dishwasher basic yan. Yung kitchen helper is siyempre kailangan mo maghiwa dyan. O helper ka, ano bang ginagawa ng helper? Kailangan may knowledge ka sa helper. Ganun yun. Pero yung dishwasher, kahit naman sino marunong maghugas di ba? Common na yun yung dishwasher. Kasi araw-araw natin yung ginagawa. Pero kung sa kitchen helper is, kailangan mo talaga may knowledge dyan. Diba? Kahit sabihin natin na manood ka dyan, siyempre mag-practice ka rin hiwa-hiwa dyan kung ano-ano gagawin para medyo kapanipaniwala naman yung nilagay mo. Yung mahirap, ang dami daw na interview dun sa resto, tapos sasabihin niya, I don't know. Sabi ko, wala na yung bagsak na yun. Diba? Wag ano kayo guys, kung anong pinaglalagay nyo dyan, aralin nyo, hindi yung naglagay lang kayo. Makakahiya pagdating sa interview, sayang yung mga interview tapos hindi nyo naipasa. Diba? Minsan lang yan, mga interview na yan, pagkakataon nyo na yan, kaya i-grab nyo na. Tsaka yung sa interview, hindi naman on the spot yan Example, ngayon may tumawag sa'yo, tomorrow yung interview. Ngayon palang gabi, kung anong interview, example cleaner, mag-aral ka na ng cleaner. Diba? Ganun. Ingat kayo dito guys, marami talagang ano na ngayon dito. Kaya lagi ko yung nare-remind sa mga ganyan scam. Kasi siyempre mahirap yung wala kang alam dito sa nangyayari. And mahirap yung wala ka na nga tapos may scam ka pa. Di ba? Mahirap. At least nare-remind ko kayo para in case na may encounter nyo ay okay. Alam ko na to, di ba? Parang napanood ko na to. At least hindi ka maano doon. Hindi ka mabibiktima. Ganun yung ano ko reminders lang ba? Awareness. Kasi kung tamad ka talaga is talagang isa ka sa mga bibiktima dyan. Kasi ayaw mo na mag-apply Interested ka kaagad dyan sa mga post na yan. Tapos dami account pa yung gamit. Wala na. Kaya guys, ingat kayo. Concern lang ako sa inyo. And yung ginagawa ko guys, hindi para sa akin, para sa inyo. Gusto ko lang kayo na mapabuti, hindi mapasama. Kaya ako ito ginagawa para magkaroon kayo ng kaalaman. Diba? Pagdating sa trabaho, pagdating sa mga ano dito, kaya sinishare ko sa inyo. Para sa inyo yan. Yun lang guys, thank you so much and God bless sa lahat. I love you all.